Ngayon, talakayin natin itong rapid intensification o biglaang paglakas ng bagyong Aghon. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Kagabi, after makatungtong sa dagat o after makarating ng Philippine Sea, nagkaroon po ng rapid intensification o biglaang paglakas ang bagyong Aghon. Dahil po yan sa mainit na temperatura ng ating karagatan. At tuluyan pa yan o unti-unti pa po yan lumalakas. Ayon sa pinakahuling ulat ng Pag-asa, ang bagyong Aghon po ay nasa typhoon category na may lakas na hangin na umabot sa 140 km per hour at may pagbugso na umabot sa 170 km per hour at patuloy pa yang lumalakas. Ito po ay huling namataan ng Pag-asa sa laing 105 km east o silangang bahagi ng Baler, Aurora. Nasa dagat po yan. Patuloy naman itong kumikilos, pahilaga-hilagan silangan o north-northeast sa bilis na 10 km per hour. So narito po ang microwave satellite image para sa bagyong Aghon. Pinapakita dito yung rapid intensification process niya. Nag-develop siya ng mata after makarating dito sa katubigan o karagatan sa may Philippine Sea at unti-unti pa nga yang lumalakas. Pinapakita rin dito yung pag-recurve niya papunta nga dito sa northeast. Nagwabol pa yan ng konti dito sa may Pulilio Islands, Patnungan Islands, at saka dumiretso pa northeast o hilagang silangan. At kung mapapansin nyo, napaka well-defined na o buong-buo na yung kanyang mata o gitna. Ang paglakas ng bagyong Aghon, yan po yung ating bad news. Pero ang good news niyan, kapag lumalakas po yung ating bagyo, mas sumisiksik po yung kanyang malalakas na hangin at mga pag-ulan malapit dun sa kanyang gitna. Dahil dyan, mababawasan na po yung ating pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon associated with bagyong Aghon. Umaabot na lang yung kanyang panglabas na kaulapan o posible po yung ating mga scattered na mga pag-ulan dito po sa eastern section ng Isabela at Aurora. Yan po yung kanyang outer rain bands o panglabas ng kaulapan. At kasabay nga ng paglakas ng bagyong Aghon, unti-unti na rin po itong lumalayo sa ating bansa. Sa ngayon, ang concern naman natin ay yung tinatawag nating southwesterly wind flow. Ito po yung nagdadala ng maulap na panahon at posibleng scattered o kalat-kalat na pag-ulan dito po sa ilang parts ng Mimaropa, kasama po dyan ng Palawan, Western Visayas at ito po western section ng Mindanao. Maliban dyan, isolated o localized na pag-ulan o thunderstorms naman ang ating naasahan sa natitirang bahagi ng bansa. Kasama na po dyan ang Metro Manila kadalasan tuwing hapon o gabi. Yan po yung mga pag-ulan hindi naman tumatagal pero mag-ingat pa rin po tayo kapag meron tayong biglang buhos ng malalakas na pag-ulan o thunderstorms. Sa ngayon, nakataas pa rin ang signal number 2 dito po sa eastern section ng Isabela, hilagang bahagi ng Aurora at Pulilio Islands. So, nakataas pa rin ang signal number 1 dito po sa ilang bahagi ng Isabela, Aurora, kasama na po dyan ng Quirino, Nueva Ecija, maging dito sa may area ng Rizal, ito pong hilagang bahagi ng Quezon, ilang parts ng Camarines Norte, maging dito sa Rizal at ilang bahagi ng Laguna. Ito pong mga tropical cyclone wind signal ng Pag-asa ay unti-unti pong mababawasan habang unti-unti ring lumalayo ito pong bagyong Aghon sa ating bansa. So narito pong muli ang official forecast track ng Pag-asa. Kung mapapansin nga natin, unti-unti pong kikilos, pahilaga, hilagan silangan o palayo sa ating bansa, ito pong bagyong Aghon. Pero yung kanyang panglabas na kaulapan ay sumasabit pa rin po dito sa hilagang bahagi ng Aurora at eastern section ng Isabela. Diyan po tayo may inaasahang mga light to moderate na pag-ulan associated dito sa panglabas na kaulapan ng bagyong Aghon. Inaasahan din natin ang unti-unting paglakas pa ng bagyong Aghon habang binabaybay nito ang Philippine Sea. Base dito, mamaya hanggang bukas, ito po ay nasa eastern section na ng Northern Luzon at eastern section ng extreme Northern Luzon. By Tuesday hanggang Wednesday, maaaring ito po ay nakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung mapapansin nyo, mas bumilis po ang pagkilos niyan if makarating na po yan dito sa itaas na bahagi ng ating bansa. Dahil yan po ay sasama na sa mga frontal system dyan sa may area ng Japan. Relatively, ang mga frontal system ay mababa rin po ang pressure, kaya dun po pipiliing pumunta ng bagyong Aghon. At after po niya sumabay doon sa frontal system, unti-unti na rin po yang hihina. So again, bagamat lumalakas, unti-unti na rin po ang paglayo ng bagyong Aghon sa ating bansa. Kasabay niyan, unti-unti na rin po mababawasan ang epekto o mga pag-ulan dala niyan sa Luzon. Ganun pa man, may mga areas pa rin dito sa Central Luzon, particularly sa Aurora at Northern Luzon, dyan po sa may Isabela na inaabot ng panglabas na kaulapan ng bagyong Aghon. Kaya mag-ingat pa rin po tayo. Sa susunod, talakayin naman natin itong southwesterly wind flow o yung pasimulang habagat na hinihila ng bagyong Aghon. Muli, ito po ang inyong weather tito para sa Philippine Weather Trivia. Magandang umaga po.